Mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, pinagalitan po mga kabida, no? At sinermonan po ng isang Catholic bishop po mga kabida, ito hong mga kongresista dyan po sa House of Representatives, ano? Dahil ho sa sinasabi hong sangkot, yung ilan ho sa kanila, mga kabida, sa korupsyon, ano? Lalong-lalo na po sa flood control projects po, ano, mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article po ng The Manila Bulletin, mga kabida. A bishop who officiated a Thanksgiving Mass inside the House of Representatives. Mantakin nyo sa loob mismo ng Kamara de Representantes, mga kabida, nagsagawa po ng misa itong bishop na ito. On Wednesday afternoon, December 3, went off the cuff in his homily and asked congressmen and leaders to stop their corrupt ways. Okay? Pinagsabihan po itong mga kongresista, yung mga leaders, na tigilan nyo na yung pangungurakot ho ninyo, mga kabida. Alright? Eto, patuloy ho tayo. Bishop Emeritus Antonio Tobias, D.D., of the Diocese of Novaliches, did so in front of several House members, including Speaker Faustino Boji D. III. The office of the Speaker sponsored the Mass. Let me say, the involvement of our congressmen and leaders of the country in the recent massive corruption extending to several years of Duterte administration is a great disgrace to your office and a betrayal of public trust entrusted to you, Tobias said. Napakasakit yung kanyang sinabi po, mga kabida. When this becomes pervasive in all branches of government, the situation may lead the country to total disarray, he warned. Kung pwede ba, tumigil na po kayo. Tumigil na kayo. So can you please stop? Please stop. Have pity on your people, on our people, Tobias added. Dead silence met the remarks of the bishop, who went on to finish his homily in front of the Solons, staff, and members of media. Several House of Representatives members and senators have been implicated in the flood control project's corruption scandal. The scheme involves contractors who deliver millions, if not billions, worth of kickbacks to lawmakers while compromising the quality of the infrastructure projects. In some cases, the projects don't exist at all, despite them being marked as completed. President Marcos first exposed the massive corruption in his State of the Nation address o SONA in July 2025. Ayan. So yun yung nangyari ho, mga kabida, last Wednesday po yun. Alright? Kung saan po ay nagsagawa po ng isang misa, ito hong si Bishop Tobias, mga kabida, sa loob mismo ng House of Representatives plenary hall, most likely. Okay? Hindi ko alam kung saan yun ginawa yung misa na yon, sa plenary ba o sa isang hall dyan po sa House of Representatives po, mga kabida. And that was sponsored by no less than Speaker Boji D, mga kabida. At hindi po inakala ho ng mga mababatas na pagagalitan ho sila ng obispo, mga kabida. Okay, mantakin at pinagsabihan ho na, hoy, tumigil na po kayo. Para bang naalala ko po yung sinabi po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, mga kabida, noong July 2025 sa kanyang State of the Nation address. Kung saan po sinabihan niya itong mga mambabatas, yung mga opisyal po ng gobyerno na umattend doon ho sa kanyang SONA na mahiya naman po kayo. Okay? Akala siguro ng ibang mga mambabatas hindi ho sila kasali doon, mga kabida. Pero yon nga bato-bato sa langit, tantaman, wag hong magalit, mga kabida. So yon, matinding sermon ang inabot po ng ilang mga mambabatas po, mga kabida, last Wednesday sa isang misa dyan po sa Kamara. Okay? I don't know kung ano po yung reaction po ng ilang mga mambabatas doon, lalong-lalo na po yung mga pangalan ho na nabanggit during the
Senate investigation, ano, mga kabida. Marami-rami po yun, ano. I think nasa 17 ata na mga mambabatas ang nabanggit po doon, ano, ni Mr. Corley Discaya po, ano, mga kabida, na sinasabi hong nakatanggap po ng kickback, ano, mga kabida, including, okay, ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez at former Congressman Zaldico, ano, mga kabida. Okay? So, yun po, hindi po inaasahan yun, mga kabida, ng mga mambabatas. Ayun yung gagawin po ni Bishop Tubias, ano. Actually, retired na po itong si Bishop Tubias kung hindi ako nagkamali, ano, mga kabida. So, yun yung ginawa ho niya. I think pinaalalahanan lang po niya itong mga mambabatas, hindi talaga yung pinagalitan, ano. Pero a sort of, kasi yun nga eh, parang ang the way he stated his facts po, mga kabida, doon ho sa mga kongresista, eh parang sinermonan eh, ano? Sinermonan sila, no, hoy, tigilan nyo na. Wag na ho kayong magnakaw. Wag na ho kayong mangungurakot dyan. Ano? Maawa naman po kayo doon sa mga constituents po ninyo. Sa mga tao, sa mga Pilipino. Ano? Okay? Hindi ko alam kung ano yung reaction physically doon ho sa mga mababatas na tinamaan po doon ho sa kanyang homily po, ano, mga kabida. Basta very surprising at saka shocking, ano, yung ginawa ho ni Bishop Tubias po, ano, mga kabida. Ewan ko kung natamaan ng husto po ito hong mga involved na mga mambabatas po dito, ano. Okay lang po dun ho sa mga hindi ho sangkot, ano. Wala hong kinalaman po, mga kabida, sa corruption issue, ano, diyan po sa flood control projects, ano. Pero yung mga nabanggit na mga pangalan at meron talagang ginawa, ano, mga kabida, sa pondo po ng taong bayan, ano, doon ho sa kanilang distrito. Ewan ko po kung nasikmura po nila, ano, mga kabida, yung statement ni Bishop Tubias po, ano. Okay? Actually, masakit po yun, ano. Tagos sa puso po yun, mga kabida, yung sinabihan niya, ano, ito hong mga kongresista na tigilan nyo na. Okay? Tigilan nyo na. Ang ibig sabihin po niya dito, yung pangungurakot po, ano, sa pera po ng taong bayan, mga kabida, ano po. Okay? So, kung hindi pa po sila nadala ho doon sa kanyang pasaring po, ano, ni Bishop Tubias, eh, wala na ho tayong magagawa ho, mga kabida. Pakapalan na lang po talaga ng mukha, no? Pakapalan na lang talaga, mga kabida, ng mukha po, ano? Okay? Kung ayaw ho nilang tanggapin na bukal po sa loob nila, no, yung pasaring po ni Bishop Tubias, ano, sa mga mambabatas po, ano, mga kabida, ano pa. A sort of reminder, alright, na hindi ho sa lahat ng panahon po, mga kabida, okay, kaya ho nilang itago yung panluloko ho sa mga Pilipino, ano. Meron pong panahon po ng reckoning, yun yung sinasabi ho nila, no, a time for reckoning. Kumbaga, yung oras na yon, yung panahon na yon, eh, yun yung panahon po ng bistuhan po, mga kabida, no? Kagaya ho sa nangyari. Okay? Sino bang nag-akala ho, mga kabida, no, na ganun ho karami yung mga opisyal po ng gobyerno, ano, ang sangkot ho sa corruption sa flood control projects, ano? Sino po ang nag-akala po, mga kabida, na mabibisto yung corruption dyan po sa flood control, ano? Kung tutuusin lang po, mga kabida, no, ang buong akala lang po natin, ang sangkot lang po dito, ito hong mga opisyal po ng DPWH, ano? Kasi sila yung may hawak ko ng proyekto, ano, mga kabida. Eh, yun pala, napakalawak yung inabot po ng corruption po, ano, sa flood control. Pantakin nyo, umabot po doon ho sa Pangulo po ng Pilipinas, ano? Yun yung aligasyon ho na lumabas mula mismo kay dating Congressman Zaldico, ano, mga kabida. At bago yan, eh, meron hong lumabas po sa mga investigasyon, kagaya nilang po, doon ho kay Corley Discaya, no? Kung saan po pinangalanan po niya ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez, Zaldico, no? And then yung testimony po ni Orly Gutesa, mga kabida, yung dati hong sergeant po, ano, ng Marines. At dating aide ho ni dating Congressman Zaldico, kung saan po ay siya mismo nagpapatotoo, mga kabida, no? Meron po siyang dineliver na mali-maletang pera po, ano, doon ho sa bahay po ni dating House Speaker Martin Romualdez. Alright?
Ang buong akala lang po natin hanggang doon lang, ano? Pero nung lumabas po itong si Zaldico, ano, mga kabida, hindi lang po si Martin Romualdez yung kanya hong idinawit po, pati mismo ang Pangulo po ng Pilipinas, ang First Lady po, ano, mga kabida, esposa po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos, ano, at maging yung kanila hong anak, si Congressman Sandro Marcos po, mga kabida, idinawit din ni Zaldico, ano, sa issue po ng insertions. At dito ho kay First Lady Lisa, idinawit po doon ho sa importation po, mga kabida, no, ng bigas. At meron din siyang hands daw doon ho sa importation po, mga kabida, ng sibuyas. Alright? So, kung titingnan ho natin, parang it's a family affair. Okay? Kung paniniwalaan ho natin yung sinabi po ni Zaldico, no, mga kabida, of course, kailangan nung i-verify po yon, ano? Kasi po, kung tatanungin po natin yung first family, definitely, de-deny talaga nila yon, ano? Hindi talaga yung totoo, mga kabida. Pero mas maganda po kung magsisimula ito hong investigasyon po, mga kabida, dito ho sa isiniwalat po ni Congressman Zaldico, mga kabida, no? So, ang tanong po dyan, sino ho maglakas ng loob na imbestigahan po ang first family? Alright? Yung ICI? Yung ICI nga sabi ho ni Congressman Erice, good as dead na po, ano, mga kabida. Matapos pong mag-resign ito hong si dating DPWH Secretary Babe Singson, ano, bilang miyembro po ng ICI po, ano, mga kabida. Alright? So, yun po, napaka-pursing, mga kabida, yung homily ni Bishop Tobias, ano, mga kabida, sa harap mismo ng mga kongresista. Sana tinamaan po sila doon, ano? Para naman po, magkaroon po sila ng realization po, mga kabida, ano? Na hindi ho sa lahat ng panahon, sila po ay makakalusot po, ano? Sa kanilang pangungurakot, pagnanakaw po, mga kabida, ano? Sa pera po ng taong bayan. Bato-bato sa langit, ang tamaan po ay huwag sanang magalit, mga kabida. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw dito, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.